What's up, Mini? Welcome back to my vlog. So, for today's video, we're going to make a video at itong video na to ay walang iba kundi ang deep talks tayo. Bago yun, no? Deep talks kasi hindi ako nandito para magsaya ngayon. Nandito tayo kundi mag-uusap tayo about sa life and about sa mga pinagdaanan natin lately. And ayun nga, doon ko na rin i-share sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko lately. Madami rin kasi talaga sa inyo na hindi nakakaalam about sa life ko and kung ano na nangyari sa akin, ganyan, nag-aaral pa ba ako. So, ayun, parang heart talks tayo. Alam mo na tayo, intro na masaya. So, pag-uusapan talaga muna natin yung about life and about love, about sa mga kung ano sa buhay natin, di ba? Doon ko na rin i-share sa inyo kung ano yung mga life ko. Mga life, ang dami ha. In such a young age, ano yung mga na-realize ko, kung ano yung mga natutunan ko about life. Disclaimer lang ha, ginawa ko ang content na to para sa inyo. Hindi para lang mag-share ng content. Pre, minimi ko kayo eh. I think it's about time na mag-comfort naman ako ng mga viewers ko. Syempre lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. Alam ko na hindi lahat. Pero karamihan talaga sa atin na may kanya-kanyang pinagdadaanan, 'di ba? Sa buhay. May mga about sa family, about sa love, about sa friendship. Lahat 'yan pag-uusapan natin. Heart talks nga, 'di ba? Heart talks. Kumbaga, ginawa ko tong content na to for comfort you, syempre, 'di ba? Okay, let's start the first question. Hanap tayo ng first question. Ito. Yes, totoo yan. May mga trauma talaga na hindi tuluyang nawawala o naghihilom. And that's true. Some trauma never heal. Parang ako. Kasi sobrang lalim ng sugat na iniwan nila. Pero possible na may matutunan ka kung paano mabuhay kasama yun. Kasi doon ko naramdaman na unti-unting nababawasan yung bigat. Natututo kang mag-handle ng triggers at nakakahanap ka ng paraan para hindi siya ganun kalakas maka-apekto sa'yo. For me, wala. Why? Healing has no deadline, guys. And, ayun nga, 3 taon nang nakalipas mula nang nagsimula yung trauma ko, as in. Pero nandito pa rin ako, dala-dala ko pa rin yung sakit. At natutunan ko rin na hindi pala tungkol sa bilis ang pagpagaling, kundi kung paano natutunang mabuhay habang bit-bit pa rin siya. Hindi rin naman siya karera na kailangan mong tapusin agad. At walang tamang oras o date for that para masabi mong okay na ako. Ay, okay na pala ako. Yung word na okay na ako, walang deadline yan. Because, you know, healing isn't about when. It's about how you slowly carry it lighter day by day. Wow, ang ganda. Nabasa ko lang yun. Nabasa ko lang yun sa healing book, guys. Kasi lately nagbabasa ako ng book about healing. Sabi sa libro, healing moves at its own pace. Minsan mabagal, minsan may balik. Pero lahat yon parte ng proseso ng pag-progress mo sa buhay mo. Ganun. For me 3 years is a long time na rin. At naman. Normal na maramdaman mong parang hindi gumagaan kasi hindi naman linear ang healing, di ba? Hindi siya laging pataas o papunta sa ayos. And minsan, kahit matagal na, bigla pa rin bumabalik yung sakit kasi hindi lang basta memory ang trauma, ha? Kung alam niyo yung word na embed, ayun, naka-embed siya sa katawan. Syempre sa isip tsaka sa puso, di ba? And ayun nga, kaya kahit gusto mong kalimutan, parang andyan pa rin siya. Pero syempre guys, importante pa rin na makita na kahit nandyan pa yung sakit, andyan ka pa rin ngayon. Andito ka pa rin ngayon. Andito pa rin ako ngayon, di ba? Ibig sabihin, kahit papaano nakalaban ka ng ilang taon, malaking bagay na yun, di ba? Hindi naman totally healed, pero may lakas ka na hindi mo siguro nakikita. Pero alam mo ba? Ayun, parang peklat. Dami kong peklat. Parang peklat, nandyan pa rin, pero hindi na siya kasing hapdi ng dati. Gusto mo yun? Gusto ko yun. Ulitin ko guys ha,
Walang deadline ang pag-heal. Walang sukatan kung gaano kabilis o kabagal kang bumangon. Ang mahalaga doon ay yung kahit papaano, kahit gaano kabigat, patuloy kang lumalakad. Diba? Healing is not about racing against time. It's about finding strength in every breath you take. Even in the slowest days. Ganon. Hindi siya madali pero bawat araw na kinaya mo ay patunay at unti-unti kang gumagaling. Ganon. Kahit hindi mo pa napapansin, di ba? Okay. You know what guys? Normal talaga yan. Na pakiramdam mo hindi ka pa gumagaling. Parang ako lang din. Kasi feel ko lately hindi pa talaga ako nag-heal, totally healed. Ganon. Normal yan. Dumaan din ako sa ganon. Yung pakiramdam mo na parang wala ng pag-asa, na para bang habang buhay mo nang dala yung bigat. Pero natutunan ko na healing isn't always about reaching the finish line. And minsan, healing is just about surviving today, ganyan. Breathing through the pain, and trusting na little by little, gumagaan din siya. Kung nasasaktan ka pa rin, it doesn't mean you're failing. It means you're still learning, di ba? Wow, English! Ganun na ba? Agad na mag-English, guys? Charot lang. Hindi, nag-English kasi ako kasi nagpa-practice ako mag-English. Wow. So, ayun nga. Ang galing ko doon. So, next question. Honestly, wala pa akong love life ngayon. Wow. To be honest, guys, I made a promise to myself and to my mom na hindi ako papasok sa isang seryosong relasyon hanggat hindi pa ako successful. Pinangako ko talaga yon ha. Hindi niya alam, pero pinangako ko sa sarili ko na yes, I can talk to someone, pero nasa tao na rin yun kung mag-a-assume siya, wala akong pake. Ay. Pero yun nga, kidding aside, sa side ko, I know na mas okay na munang huwag pilitin ang love life. Huwag madaliin kasi mas maganda no pain, no stress, no drama. Mas gusto ko munang tahimik. Mas gusto ko muna yung tahimik. Yung bonding lang with family. Yung peace of mind kaysa sa isang relasyon na hindi naman seryoso. Hindi naman kayang magseryoso ng isa't isa. Like, hindi naman seryoso at puro hindi pagkakaintindihan. Ganon. And yes, bata pa naman ako guys, ano ba yan? Kaya in my opinion, it's better to stay single muna hanggang hindi pa kaya ng puso ko tsaka ng isipan ko kasi importante ang health guys. Imbis na ma-stress tayo sa kung ano-anong bagay, di ba? It's better muna this way na hindi mo na pumasok sa isang seryosong relasyon or mag-commit to someone, di ba? Promise ko rin talaga yun kay mama na hindi mo na papasok sa isang relasyon hanggat hindi ko pa naabot yung goals ko. Kahit parang excited siya na makita akong may love life. Pero sa akin, mas importante ngayon yung simpleng yung kilig sa simpleng bagay. Hindi sa relasyon, okay? Okay. Kumbaga, pinapakita ko rin kay mama na, oo, minsan gusto ko ng karelasyon someday. Pero not now. Okay? Get you ba? Ano ba yan? Ang hirap na explain to. Oh, stress! Ayun nga, masyado kasing gastos. Yun yung ayaw ko. Masyadong gastos. Masyadong komplikado. At mas priority ko muna yung time with her. Gusto ko yung time with mama. Diba? Time with my mama. Love can wait, guys. Walang karera pagdating sa pag-ibig. Ano ba? Ang mahalaga naman doon, when I finally choose to enter a relationship, sigurado na ako. Sigurado ako at handa ako. At totoo yun. Hindi lahat basta dahil gusto ko maramdaman yung kilig. Yun. Gets nyo? Pinabala ko na gets nyo. Kung hindi, ulitin nyo yung video. Pero I've learned na love life isn't just about having a partner. Sometimes it's about learning to love yourself first. Healing from what you've been through and preparing your heart para sa tamang tao at panahon. Gets nyo? So, kahit wala pa, I'm not empty. I'm growing, guys. You know?
So, ayun nga, hindi naman ako nagmamadali. Pero, minsan nga sinasabi ng iba, siguro may boyfriend na to. Syempre, dalaga, imposible talaga walang boyfriend. Pero guys, no, the truth is, wala pa. And I know, madaming kabataan ngayon na magang nagka-family. And, guys, I respect that. That's their choice. That's their journey. Like, ayun nga. Pero sa side ko kasi, ibang landas na gusto kong tahakin. So, yun guys, kahapon nga yung vlog na yun. Nakat nga and nalubat yung phone. Kaya hanggang dun lang muna yung vlog kahapon. So, ngayon ko itutuloy siya. Gusto ko iba yung landas na tatahakin ko. And that's okay, di ba? Kasi that's life. May kanya-kanya talaga tayong timing. May kanya-kanya tayong tamang timing and priority sa buhay. Huwag yun ang pansin yung mukha ko bagong gising yan. Gumising talaga ako ng maaga for this. So, ayun nga. You know guys, I just want to share with you hindi kailangan madaliin ang love life. And, syempre, depende pa rin yan sa tao. And, depende yan sa'yo, depende yan sa akin. Depende sa atin. Ako kasi every time na nanonood ako ng K-drama, di ba? Parang ang sarap ma-inspire. Napupush ako ng mga cast na every time na nagsisweet time sila, parang, uy, baka kailangan ko na rin ng relationship, ng ka-label. But, if I'll be honest I don't think I'm ready yet. Kasi, ako, I date to marry, not for a situationship. Gets niyo ba? And may ganun talaga, di ba? May mga nakakausap ako before na hindi talaga nag-work. Aminin ko, marami rin talagang nagkagusto at nag-interest manligaw sa akin. Pero I'm not the type of girl na basta-basta lang papasok sa relasyon at sasabihin na, sige, tayo na. I'm not that easy to get, you know. Don't get me wrong pero hindi ito yung pagmamayabang na iniisip nyo. Like, ang point ko lang is, may mga tao talagang madaling sumabak sa love life. May mga tao rin kagaya ko na mas pinipiling maghintay or mag-ingat. Ako mismo may times din na hindi ko sineryoso yung isang connection. Kaya, in the end, hindi rin talaga nag-work. At dun ko rin naman na-realize na hindi pala talaga ako handa pa for a serious relationship ngayon. Pero ngayon, mas malinaw na sa akin kung papasok man ako sa isang serious relationship, gusto ko na sigurado muna. And ayokong basta lang pumasok para lang masabing in a relationship na ako, ganyan. Gusto ko seryoso at totoo. And lately kasi, hindi ako naging totoo sa sarili ko and nagpanggap pa rin ako para lang gustuhin, gets nyo? And yun yung na-realize ko na gusto kong baguhin. Mapagpanggap din kasi ako lately and tinatry kong baguhin yun sa sarili ko. And lahat naman tayo deserve ng second chance na baguhin yun, di ba? Isa pa, mahirap talaga magseryoso ngayon kasi nga may mga lalaking habol lang talaga sa'yo is physical things. But guys, please don't get me wrong, okay? Hindi ko naman nila lahat kasi alam ko naman na hindi lahat ng lalaki ganun. Pero based sa nakikita ko kasi, madalas talaga yun yung hanap ng iba. Kaya mahirap makahanap din ng taong seryoso at marunong magpahalaga ngayon. Nakikita nyo naman, diba, in our generation, bihira na rin yung traditional na panliligaw. Piliin na lang siguro sa kabataan. Ngayon, kaya siguro pipiliin ko na lang na mag-ingat muna. Hirap pag bagong gising ka, be? Oo. Kapag hindi na mabigat yung effort, kumbaga kapag mas madali nang maging totoo kaysa magpanggap. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, mas mapagpanggap ako lately. And yun yung binabago ko ngayon. Because sometimes, we're afraid to be alone or pressured by what we said. I mean, what we see around us. Minsan kasi iniisip natin na baka wala nang darating, pinipilit natin ang sarili, di ba? Pero in the end naman, we realize na mas mahalaga pala yung peace. Kasi sa pilit na relasyon, hindi naman totoo sa puso natin, right? Next question.
Love is choosing someone na kahit na wala ng kilig, may respeto at care na hindi kumukupas. Right? And that's love for me. For me, it's accepting na red flag pala talaga siya from the start. Kasi love can blind you, right? We tend to hold on sa mga magagandang memories. Pero once truth opens your eyes naman, masakit tanggapin na yung taong minahal mo, hindi pala talaga mabuti para sa'yo. Na hindi ko na uunahin ang pagmamahal sa iba kaysa sa pagmamahal sa sarili. Kasi natutunan ko na you can give your all and still not enough, di ba? For the wrong person. So I promise to never forget my own worth no matter how much I love someone. Okay, next. Kapag mas natuto kang mahalin siya kaysa mahalin mo ang sarili mo, red flag na yon, sign na yon. Yes, kasi the moment we allow someone to treat us less than we deserve, we're also telling ourselves na okay lang. We silence our own needs and pretend na hindi tayo nasasaktan. Pero deep down, we know we're hurting. And that silence is the biggest betrayal to ourselves. Kasi tao rin sila. May sarili silang laban. May sariling road. At minsan, hindi nagtatagpo yung daan nyo. Hindi ibig sabihin na masama sila ha. May mga tao talagang darating lang sa isang chapter ng buhay natin. Kasi we mistake consistency for care, presence for love. We get used to the feeling na may kasamang kahit hindi naman genuine, pero attachment fades when challenge comes. Which real love stays even in the silence and distance. Doon mo malalaman yung difference. Kapag mas naubos ka na kaysa tulungan ka, kaysa natutulungan ka, ganun. Yung tipong lagi ka nalang nagbibigay pero wala nang natatanggap. Kasi ang totoong kaibigan, hindi lang dapat kasama sa saya. Dapat safe space din siya sa lungkot at sa totoo mong nararamdaman. Dati to be honest, dati akala ko kapag lumipas na ang isang bagay, tapos na rin yung sakit na dala nito. Pero di pala ganon. Kasi yung trauma, minsan hindi nawawala agad eh. Kahit ilang taon na ang lumipas, kahit 5 years, 6 years pa yan, iba nga 10 years inaabot eh. May mga araw na bigla na lang siyang bumabalik sa panaginip, lalo na sa mga sitwasyon o kahit sa mga simpleng alaala, di ba? At doon ko na-realize na mahirap pala talagang tumakbo mula sa nakaraan. Lalo na kung hindi pa tuluyang gumagaling yung sugat na naiwan nila. Dumating ako sa point na gusto ko na lang mawala lahat ng sakit kahit sa mga anong paraan. Like suicidal, ganyan. Pero alam mo, may isang bagay akong natutunan. Hindi mo kailangan ikahiya yung trauma mo. Hindi mo kailangan itago o itulak palayo palagi. Kasi bahagi siya ng kwento mo eh. At kahit gaano yun kasakit, may tinuturo siyang malalim na may tinuturo siyang malalim na bagay tungkol sa'yo. Pero sabi nga nila, diba, walang instant healing. Unti-unti ko tinatanggap na okay lang mahirapan, okay lang na umiyak, at okay lang na humingi ng tulong kasi hindi naman siya kahinaan na aminin sugatan ka. Sa totoo lang lakas yun kasi ibig sabihin handa ka maghilom. Handa tayong maghilom, di ba? So, ayun nga, ang masasabi ko is healing has no deadline. Ako ngayon, nandito pa rin ako. Hinakaya ko pa rin. And nag-stop ako mag-school 3 years ago. But I'm still schooling, self-studying. Self-studying po ako sa Korea. Kasi plan ko mag-Korea, plan ko mag-abroad soon. I think hindi pa sure if kailan. Kasi
kulang pa yung mga naaaral ko, kulang pa yung nasa study ko, kulang pa yung mga nalalaman ko about sa language nila. Pero, I think I can naman. Kayanin to. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga mini ko, na alam ko na may mga araw na sobrang bigat. Na para bang hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas. Gusto kong sabihin sa inyo na okay lang mapagod, okay lang umiyak, okay lang maramdaman lahat ng sakit na dinadala mo. Hindi mo kailangang magpanggap na strong ka lagi. Kasi tao ka lang din. At normal lang na malugmok minsan, di ba? Pero ang mahalaga naman doon is kahit anong bigat niyan, bumabangon ka pa rin. So, ayun nga, I think this is it. Pansit, I think it's done. Hope you like this video, and kung gusto nyo pa ng mga deep question or deep talks like this, comment down below and pag-uusapan natin yan. At ako bahala sa inyo mag-advise. At kahit hindi nyo sundin yung mga advice ko, it's fine. At least nag-advise ako at hindi ako nagkulang sa inyo. Ay, may pinaparinggan. So, ayun nga. Hope you like this video. Do share and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos.